Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po magsitayo. Tayo manalangin. Tayo magsitayo sa ating gawain. Dakilang Diyos, sa umagang ito, pinasalamatan ka namin sa mga bagay na patuloy mong ginagawa at gagawin pa sa buhay namin. Salamat muli sa isang linggo na tayo ingatan at pinagpambayan mo ang aming gawa. Kasalanan, Ama, patuloy mo kami at sa ganon. Kami ay mag-inis na harap sa iyo. Sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito, Ama, hiningi po namin ang pagsawa ng kapangyarihan mo, ang pangunguna ng banal na Espiritu mo, ang siyang mamumuna sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama, na ikaw ang siyang manayang kumilos. Magpala ka, magpagaling ka, magpakilala ka sa amin sa mga alam na kapangyarihan ng aming buhay, at patuloy mong ihanda aming mga puso sa pakikinig sa iyong mga salita. Ang lahat ng aming gagawin, Ama, ay tanging ikaw lamang ang mapaparangalan sa umaga ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, idulog natin ang ating puso sa ating Diyos. Yan, tayo muna po ay dumulog sa ating Diyos sa nawat sa kanyang kabutihan. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simulan at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, ang katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo ay
Diyos sa buhay. Walang hanggan katapatan sa buhay ko, lagi mong lahat narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa amin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sabihin natin sa Diyos, walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko.
Harian para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Ama, kami ang mamimitan. Ito'y sangwanam at sikati mapadayawam ni, sikati mapagbaram ni, sikati ingkang ingat na ito, italat na yung oras, sikati mapadayawam na tanak na rin isinan, anay na kondisyon, sikati ang tignan ni, dahil ito'y masaon, sapay ko nga, ang nalagay kami ni, siguro tumapadayam, tumapadayam manakon mo pag na tayo tapos padayam man ka sa nang itulutkan iti indaway na agshare iti salita ni Apo Parsuati ato'y garip iti pagdaan sa iti babay iti libro ni Juan ni versikulo 16 chapter 16 versikulo 33 nasa ito ang kumsat adati mo natin start. Isang ganit ka na yan. Okay. Tana kami natin kay dumanas tayo man iti nga pagsubok kay laglagipin tayo nga kapsat nga ni Apo Hesus Kristo nai pakoy sunat ti krus kay tinanggap na amin nga bigat babay igiti pasbaso tayo so nga kunana adin ti uling hapunan nga kunana imbilin na jay kadagiti apostol na nga dito no awan ako kunana ibagak dahil ito kunana tama ni po di ka habang nagdakpay lang sanyo palang maibagaking yak dahil ito kunana dito no awan ako kunana ibagak nga makaranas kayo ito kunana ado nga pagsubok no digiti pag-usig ako na kadagiti apostol na although dahil ito nga talata nga pinangaral ni Jesus kay tipanggit digayen tayo apostol na ngin kata nga pangawin tayo nga kapsat iral dahil ito'y babain iti panagtiwala tayo kingkuana ang testimony aklan di kalambang pastor kapsat iti ada kami iti nang arkila di ngay pastor di narabit ka nga proclaim kay ada container ban nga pamiyakar ti budiga unig ti budiga kin unig lang ti budiga iyakar bilang ti pistona
kaduwa di butika da shop kay maji nag pangalambi kit iya karmi jenti ko da jenti prosin nga kota prosin ban ajay ini babada lang jenti purwar nga pagistakan da iti ko ati produkto da ini manok saka amin nga kati manok kit ije da ngay tambak ay ije da ngay i-stock sakti no utusan ni ka ni Pusme nga pamumangkitan ko na tatay di ka pagkukinita kaya na ako nakbait ka na nalagaan lang bit no tutusin aja nga talaga ta no aja proklip na aja kit kaya nga bagkatin iti 2.5 tons kit aja prosin nga aja panaki tantan kaya kaya ako pa iti 1,000 nga tinalaga na kaumit na gyan na sa mga tuwid kaya na hindi lang i-discarte kit kung aja kuna na ni boss na tawagin mo si Max kuna na di driver kakin operator ta operator na kuna na sa iso na tikaduam tataki tinawagap kuna na kit api nga ta kuna na api nga pumaik kakit api kaya na aja ya kuna api basta na taong kuna na dyan nagaluti pumpun na basta kit kuna ki ha kuna Ratan tulo may bagay no datu aja kan kuna padasin ta kuna kata nakita bit kuna so aja napang kami di kalman in travel ko di forklift kit kasanggasat ta di adaki di mapinin di lepas ti rangtay kit kimbang kiti mo di bila na pastor kung naglook ng mic di mo na bila na kit no apay nga timmangkin nga kasla maki no ararigin ko maji nuang pastor kin no agkubar di kay sammo talaga mo may turungan kay at nagintay gid ko nagbirok tinawaya nga lugar paigit ko jay ilaw ko kay talaga nga ta ko nakki jaka mo no na para na to Diyos ko na kay parang bati nga matrasa ko no ana ko na kay jay nga nagkararaga kinabo nga nabarsa ko kinana kay di pagkanurutan mama ti masurot sa nga di pagkanurutan kit ang dakit to ito na ta italik cooking ka dahil ito yung na trabaho kababain ng mimit kunak na atrasan may kunak kit sikan ate makam mo nung pastor diyan ko nga na talaga nga patunayan so nga dahil ito yung tema ate nga verse iti nagrema kanya kiti rabi pastor iti bagab nga kunak kit sa gabi talaga ubit iral kanya ato pastor basta nagtiwala tayo kinaapo nga naman so awag imposible kong kuha na iti ko di na pang kami dyan pinanayon natin lang story na yun namit lang isang pastor awan na talaga tumanggay nga ta natanggil na ta jay pinados mingin ko lang ta ruar kasi niya po nga naman so na error may uray kas ang ti katanggil na talaga binipil ko mas asyan tayo kinyak to pero nga ta makigab-gabuak imidi kuan igenti may isang budigag ijayin na kuna na di operator nga kuna nakit ay mure kuna na oran ano yung takta kuna na antay may sirik ata nga kala nakalawlawan to pwede nang iroran tayo kisang tayo to ay marigatan tayo to kay nga ka kuna na nang iroan isiran to itang kuna na kay kuna kung nakbitinang natin ko, pinagpaliwan na talagang awa na sa nga sumbuko sunan urayok sunan nga pumanaw na talagang kung nakkitaan kaya kaya ako naklata ito ang ke napanunod di ka tanamok ka di kati las lang nga pagkadyay adi tubo nga rami din nga bulong na kano ka sabi may pisto ta gipit nga pastor pastrik patid dog kaya na pang pastrik mi jay sa nga pabalugbag ka nga talaga mga strike so nga impilit ko nga in posisyon ti paarbangis tayo di kuan parmiyo lang ni tubo kuna pa at dati sobrada kami di stand na pastor nga tidog aja ginutig na pinagkatluda sa amin to into di zero into problema bangking kami di posisyon na bangking so nga oray dito ko kami di tubo pasirukan mi ti tubo di bagar nga chance na nakaangat
So nagpirbiro kami talaga yung remedyo milata. Tapos hindi kaan ko na. Sige at posisyon na ko na atrasak. Panat gilikod na. Sakto idron. Ngayon ti problema man ay hindi sukitek. Aday freezer na. Matukod man yung gente. Adi mo gente bunga. Di natayag na ko na. No isir ta sukitek. Ay, tumukod yung freezer na, pergin na. So nga, nagpabiro man yung iti kalso nga atid daw. Nga, aji rin, iso ting kalso medyo baba, tapno adaywan na lang. It kasi nga paruswapos, pastor, inaidurum may lang nga na i-sirway. Hindi na i-sirway kayo. Aji man yung taarbang ispay lang. Tatako tarag parami na extension na. At alam may isang extension, tigamitin tayo ko na. Isong kitik tabakram na. So nga, sinungkit ko nga ka. Bakarang to bakarang latang nga kan durung-durung ko kit iday di da nga pakoy kuno ni aji max kuno kit gamit ya pun kuno tagarami dati kasi nga kan awan din posible preno kino kuno na might kaya ato ito kuno niya na no iti may isang banag kuno nadatan ije mo makita no kasano ti ka awan imposible pinapang naman sa ulat no iso na ti ka marami din lahat ti paraan. So, kagyaman ako today tingat ka ta uber iral kinya tayo amin kakapsat no talaga nga na agtalit tayo kayo na apo nga na marswa. So, ako na jay ang bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkakaroon sa akin ng kapayapaan. Diba? Agdanas tayo man iti ano nga problema when no day sitwasyon na awanin iti no kuma pagpagnantay banginin di ka nang awan ti ka awan iti paraan nga ka indo italitegin kinuhan ni apo na marswa isuna tagtignay hanggang di paraan tayo ti umiral ka sa di paraan ni apo na marswa it ado ti gamitin na nga tao nga isu iti magamit no ade ayan ti sitwasyon nga jay kit mapagtagumpayan tayo imen po ba so ako na jay sa sanlibutan mayroon kayong kapigatian ngunit lakasan ninyo ang inyong loob aking nadaig ng sanlibutan ajay nga sa aduman gidi talagang marandranasan tayo no talaga na adi panulot kin puso tayo kit na itanim tayo diti sursuro niya po nga namarsuan hanin na tayo madaig isang libutan ano han tayo nga agpa kahit nasawin nga han tayo nga agpatiktawin no han tayo nga madaig di isang libutan na kan no dikit di umiirag niya tayo di pa nagayat niya po ngayon isus kit gusurutin tayo pag nurutan na iso na itignay niya tayo kit ito lang timabak basta kit agyaman na may pag bigat tayo sa Okay, agyaman tayo brother kahit ko lang na yunan ko na kung natin namin, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapigatian, ngunit lakasan ninyo ang loob aking dinaig ang sanlibutan. Nakitaan tayo dahil dinaig ang sanglibutan. Amo yung itinubong kakabsat na gadong tiwagas na. Yeah? Example lang yan. Iti palagtong may sarayta nga requirements. Tapno madaig tayo jay sang libutan. Ni Jesus Christ, handa nga naaramid dahil talusan nga nagtunaw. Hello? Handa nga naaramid, handa nga nagbalay kakabsat ni Jesus Christ. Hindi siya nagtagumpay kung hindi siya sumunod sa Diyos. Magtagalog ako kasi yun ang request. Kaya kung tignan natin,
Yung sinabi, aking dinaig ang sanglibutan. Kung bakit niya dinaig ang sanglibutan? Kasi sumunod siya sa Diyos. Kung ikaw at ako, hindi tayo sumunod sa Diyos, sorry po. Hindi natin kayang magtagumpay kahit anong gawin natin. Yung mga simpleng bagay lang. Di ba? Simpleng bagay lang kung minsan hindi tayo sumunod eh. Hello? Kaya nga sinasabi ko, ang reflection ng buhay ng tao yung ginagawa niya. Kung hindi siya marunong sumunod sa kanyang ginagawa, ganun ang kanyang buhay. Magulo. Walang direksyon. Kung yung simpleng bagay lang ay sumusunod siya, sigurado, kahit yung malaking bagay, kaya niyang magtagumpay, kaya niyang sumunod. Pero yung simpleng bagay lang at hindi tayo matutong sumunod, sorry po, hindi natin kayang sumunod yung malaking bagay. Malaki, malaki, malaki. Kaya si Jesus Christ, yung kanyang sinunod ay grabe. Kahit siya ay namatay sa cross, sumunod. Tayo kung minsan, simpleng bagay lang, nagre-reklamo pa tayo. Simpleng bagay lang, nagre-reklamo, hindi pa sumunod. Kagaya kanina, yung nakasulat doon. Tawis. Ano yung pranaktis nyo kasi? Yung mga bagay na yun, isang bagay yun na dapat tayong sumunod, yung mga simple lang. Alam niyo, ang tindi kasi ito kung isipin natin. Sa totoo lang po, kaya salamat kay Brother eh. Kahit anong sitwasyon sa kanyang buhay, sa trabaho talagang ang Diyos ang kanyang tinatawagan unang-una. Kaya nagtatagumpay siya. Tayo kung minsan, sariling diskarte natin. Pero karamihan po palpak. Sa totoo lang po, naranasan ko na kasi talaga. Kaya ngayon, kaya nga sabi ni admin, Pastor, huwag ka nang magdesisyon ng isang bagay na hindi mo sinasabi sa akin. Kasi, yun po ang ginagamit ng Diyos ngayon, kagaya ni Moses. Na kung ano yung binababa ng Diyos sa kanya, yun po ang mangyayari ngayon sa mundo. Kaya, alam ko talaga na nasa tamang daan na po tayo ngayon. Kaya ang mensahe lang dito para magtagumpay po tayo, sumunod lang. Sabihin mo sa iyong katabi, sumunod ka kahit simpleng bagay lang para makarating ka sa mas malaki. Kasi kung yung mga simpleng bagay lang, hindi natin kayang sumunod doon, paano na yung malaki? Paano na yung mas matitindi? Kagaya ngayong magulang na 7 anak, dahil lang sa pagsunod nila sa Diyos, namatay ang lahat ng kanyang anak. Pero ang kondisyon yung hari doon, kung isurrender mo yung pananampalataya mo sa Diyos at kumain ka dito sa pagkain. Sabi niya, hindi namin kayang isurrender. Yung pinananampalataya namin ay yung pinaniniwalaan namin. Kahit mamatay kami. Tayo. Yung mga bagay lang na mga simple. Ang hirap sumunod. Sorry. Yan po ang totoo kasi. Yung mga bagay lang na mga simple. Ikaw naman. Makinig ka nga sa sinasabi ko. Kaya kung gusto natin magtagumpay sa lahat ng bagay, walang ibang solusyon talaga, sumunod lang. Kasi yung mga atleta, kung hindi sila sumunod sa patakaran ng mga
requirements sa pag-a-admit nila, hindi sila pwedeng makisali. At hindi sila magtatagumpay. Ganon din ang paglilingkod natin sa Diyos. Paano tayo makapagtagumpay? Paano natin mararating ng gusto natin sa paglilingkod? Kung yung mga bagay lang na mga simple, hindi natin kayang susundin o sumunod. Lahat po tayo, sabi ko nga hindi tayo perfecto. Walang perfecto sa mundo. Kasi yung buhay natin, yung katawan natin, nakahalo dito yung kasalanan. Kaya sabi ni Pablo, kinakalaban ko ang aking sarili. Pinalabanan ko. Kaya ito kasi talaga ang buhay ng tao. Kinakalaban natin ang sarili natin. Kasi ang sarili natin, ang daming gusto yan. Hello. Kung minsan, kagaya nga ni Hazel kahapon, halos na makita niya na pink, gusto niya kunin. Basta pink. Ibab. Kaya nga, paano tayo magtagumpay? Ang buhay natin, ang daming gusto ito. Minsan, ito talaga ang kalaban natin. Kung ano ang gusto, yun lang. Kaya kung minsan ayaw niyang sumunod, kasi yung gusto niya ang kanyang masunod. Pero si Jesus Christ, sabi niya nung nanalangin siya, Ama, hindi yung gusto ko ang mangyari, kundi yung kagustuhan. Dapat ganun ang prinsipyo ng Kristiyano. Kahit mahirap kung minsan, simpleng bagay lang, yung nakikita ko nga ang mga simple. Paano kung makarating tayo sa mas matitindi? Pag sinabi nila, isurrender mo yung mahal mo, sumunod ka sa Diyos, bakas mas lalo na nawala ng sumunod. Isurrender mo yung pamilya mo, sumunod ka sa Diyos, mas lalong wala na. Baka wala nang sumunod. Tumigil ka na sa pag-aaral, sumunod ka sa Diyos. Baka mas lalo. Kasi, hindi ko na makita yung crush ko. Hindi ko na makita yung minamahal ko. Yung mga simple lang. Kaya sa simpleng pagsunod, yun ang reflection sa buhay ng isang tao. Kung hindi siya sumunod sa mga simple lang, asahan mo yan na yung malalaki na hindi na siya susunod dyan. Kaya maraming buhay ang napapahama. Maraming tao ang nagkabuhol-buhol ang buhay. Maraming pamilya ang nasira. Bakit po? Ayaw nilang sumunod sa payo ng ibang tao. Kagaya nga nung anak ni Solomon noon. Di ba? Ni Rehoboam, ano pala yan? Oh, nung siya ay naghari, humingi siya ng payo sa mga matatanda. Hindi niya sinunod yung payo, yung mga matanda. Sinunod niya yung mga payo, yung mga kagaya niya. Kaedad niya. Kaya walang nangyari. Nagkabuhol-buhol ang kanyang pagkahari. Bakit? Hindi siya sumunod. Kaya ngayon, nakakalungkot ngayon ang panahon natin ngayon. Lalong-lalo na yung napakinggan ko sa balita. 14 years old, nabuntis. Bakit? Hindi siya sumunod sa kanyang mga magulang. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral.
kasi hindi siya sumunod. Walang magulang kasi, maliban lang yung mga iba. Marami na akong nakikita na mga magulang na parang walang ambisyon sa mga anak. Walang magulang na gusto na hindi makapagtapos ang kanilang mga anak. Ganon din po ang Diyos. Kaya sabi nga ni Esther, Panginoon, dapat ang tao na lang siyang naisilang dito sa mundo. Kasi pinakita ng Diyos kay Esther ang mangyayari sa buhay ng isang tao, buhay ng mga tao sa mundo. Kaya sana, pakinggan natin ito kung bakit nagtagumpay ang Panginoong Hesus. Sumunod siya sa kanya. Kung ayaw natin sumunod, sorry na lang po. Pero asahan nyo, isang bagay lang ang nakalagay sa Biblia. Ang taong na ayaw sumunod, mapapahamak siya at walang direksyon talaga ang kanyang buhay. Kung sumunod siya, ay tiyak na pagpapala at hindi lang pagpapala ang nakaraan sa kanya. May buhay pa na walang hanggan. Buhay na walang katapusan. Yun ang nakita kasi ni Esther. Na pag nagsumuway ang isang tao, mapapahamak siya, walang direksyon. Impyerno ang bagsak. Pero sa ngayon po, hindi pa impyerno kasi ang pupunta ng tao pag namatay. Doon muna sa lugar kung saan siya maghihintay kung kailan ang paghuhukom talaga ng Diyos. Kaya na, doon pa lang mahirap na. Kaya gusto ng Panginoong Hesus, ulitin ko, ngunit lakasan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Kaya sana, lahat po tayo daigin natin yung kagustuhan ng katawan natin o gusto natin. Matupad lang natin yung kagustuhan ng Diyos. Amen. At yun lang naman ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Kasi ang ganda yung programa ng Diyos. Alam niyo yung pagkakataon na binabasa ko kasi yung bago mula kay Ezekiel. Talagang pinag-aralan ko yun. Lalo na yung temple na maitatayo pagdating ng araw. Di ba ang ganda yung panahon ni Ari Solomon? Brother? Pero sabi niya doon, mas maganda yung maitatayo kaysa noon. Ang ibig sabihin, pinakamaganda talaga. Alam niyo yung pagkaramdam na pumasok ka doon sa templo na doon pagdating ng araw? Yung makita mo lahat na nandun ay gold. Ate, gusto mo yun? Kasi si Ari Solomon, ang daming gold noon. Lahat na makita mo doon sa templo noon, nabalutan po ng gold lahat. Pero sabi niya doon kasi, mas maganda pa. Kung maganda nung panahon na Ari Solomon, mas maganda yung paparating natin. Kaya magtuloy ka. Huwag kang panghinaan ng loob na sabi niya doon. Magpatuloy po tayo. Lahat po tayo, mayroon tayong kainaan. Walang tao kasi na nandito sa mundo na walang kainaan. Kaya yung mga nagpre-preach ngayon, na pag nagsasalita, kayo, bakit sila? Bato ba sila? Walang pakiramdam? Kaya naiinis na ako kung minsan, kung ganun ang mensahe yung tao, na napakipakinggan ko ngayon, discourage na ako kaagad. Kasi tao pa rin sila. May kahinaan pa rin. Dapat tayo ganun sana. Kaya tayong lahat, dapat sumunod. Kahit yung mga, magsimula tayo sa maliit eh. Kagaya yung pagbibigay nga ng ikapo, kaya
buong mundo kasi yung nagsasabihan doon pala sa Malakyas, hindi yung mga anak lang ng Diyos. Buong mundo, sabi niya, ninanakawan niya ako. Sabi yung mga tao, bakit ka namin ninanakawan? Kasi, sabi nga doon, hindi ninanakawan niya ako kasi hindi niyo binibigay ng inyong ikaw. Hindi pala Kristiyano lang. Lahat pala. Kaya magnanakaw, karamihan sa mga tao. Kasi, hindi nila binibigay. Kaya pala sinusumpa ng ang mundo dahil hindi sumunod talaga sa Diyos ang tao. Hindi lang tayo. Pero karamihan. Kaya sa pagbibigay pa lang ng ikapon, marami ng Kristiyano ang bagsak doon. Kaya salamat na lang sa Diyos. Kasi talaga si Ate Lani, si Mrs. pag kinawakan niya yan ang pera, tanggal ka agad. Yung ikapo. Kaya salamat sa Diyos. Pero noon, kahit nung hindi pa kami nag-asawa, ganon din ako. Mayroon akong naglalagyan talaga. Kaya nga nabibiglang ako kung meeting namin sa district noon. Dirin mo, brother, ang yayaman yung mga pastor sa section po, ang gaganda yung sasakyan. Pagbibigay ng ikapo, alam mo yung area na panlima ako, ako na walang sasakyan, walang kapira-pira. Bakit panlima? Kaya lang, ang sikreto kasi doon, sumunod ako. Sila, yung barya-barya na. Ang sabi ng Panginoon, mas buti pa nga yung matanda na babae, yung balot, ibinigay niya lahat. Kaysa yung mga mayayaman. Kaya nga, kung minsan, nakakatuwa nga sa paglilingkod sa Diyos. Si Atyoan, alam mo naman yan, mayaman yan. Bakit mas malaki yung tithes ko kaysa sa kanya? Alam mo yun, kaya kung minsan, ang pagsunod talaga, ang sikreto lang. Pagsunod talaga. Kaya ngayon, sabihin natin sa ating sarili, sumunod na ako. Kaya nga yung mga simple lang, kasi kung tignan natin talaga ng Panginoong Hesus, ang panahon niya, grabe yung ginawa niya, yung sumunod siya. Kahit siya ay mamatay, may pako sa krus. Basta masunod lang niya ang gusto ng kanyang Ama. Dapat ganun din tayo. Mahirapan ang sitwasyon. Kahit inaantok tayo, kung may pinapagawa, gawin natin. No? Hindi yung magustuhan natin ang nangyayari. Minsan kasi ngayon, kaya nga, ang hirap mag-alaga ngayon ng mga bata-bata, yung mga mag-iedad na, mga young people na talaga, ang hirap. Sa totoo lang. Pero walang mahirap kung sumunod tayo sa Diyos. Amen. Walang mahirap. Kasi yun lang. Kaya nga hindi ko alam kasi na magdidiin tayo dito. Kasi nararamdaman ko kanina nung nagsasalita si Brother Ray na bakit dinaig ng Panginoong Hesus ang mundo. Isa lang ang sikreto. Sumunod siya. Kaya tayo, sumunod din po tayo. Alam niyo yung pakiramdam na makikita mo pagdating ng araw, yung kingdom ng Diyos? Yun lang naman yung challenge sa atin. Alam niyo yung pakiramdam na makita mo pagdating ng araw, yung kingdom, na andun na lahat yung ang gagandang bulaklak sa palibot. Tapos pumasok ka sa loob, nandun na yung mga gold. Pinapakan mo na yung mga gold. Dito ngayon sa panahon natin, nag-aawayan nila yung mga gold. Nagpapatayan pa yung mga iba.
dahil lang sabon. Pero pagdating ng araw, baka pati bahay mo gold. Kasi yun ang sinabi ng Panginoong Jesus. Babalik ako sa aking Ama para maghanda ako ng titirahan ninyo. Kaya, salamat sa Diyos. Sana po, makatira tayo sa hinanda ng Panginoong Jesus. Kasi malapit na siyang babalik na maging hari. Yun ang programa ngayon ng Diyos. Babalik ng Panginoong Jesus para maghari siya at yun ang maging hari natin pagdating ng araw. Kaya, ang ganda kasi kung isipin natin talaga, ang ganda kung pakinggan natin, yung mangyayari. Pero kung ang iniisip lang natin yung ngayon lang, buhay lang ngayon, ay wala. Wala talaga. Walang patutunguhan. Mas maganda na isipin mo yung paparating. Kasi yun talaga. Kaya ikaw ate, yung pamilya mo, huwag kang magsawa na manalangin. Nakasama mo na sila sa 2026 kasi ito ang intindihin natin. Kung noong panahon ni Noah, nagsarado ang arka, magsasarado rin ang pintuan ng kaharian ng Diyos. Di ba yung mga 10 mga dalaga? Simple lang naman yun eh. Sabi niya, naghanda sila na 10. Pero pagdating ng kalagitnaan ng gabi, namamatay na yung mga kanyang mga ilawan. Nagising sila kasi may nagsabi na paparating na ang nobyo. Pareha sila, naghanda. Pero yung mga 5, namamatay na ang kanilang ilawan. Sabi nila sa mga 5, bigyan niyo kami. Kasi yung mga ilawan namin namamatay na. Pero sabi naman yung mga 5, pumunta na lang kayo bumili. Baka pati kami, hindi kami makarating kung bibigyan namin kayo. Kaya pumunta sila na bumili. Pagdating nila, bumalik, sarado na ang pintuan. Simple lang. Yun. Yun lang. Kaya sana lahat po tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos. Kasi yung ngayon ang programa niya sa panahon natin. Hindi na usapan ang relihiyon. Hindi na usapan kung sino ang pinakamalaking relihiyon ngayon. Ang usapan ngayon, kung tama yung relasyon natin, at tama rin yung dinadaanan natin, at tama rin yung pinananampalatayanan natin, at tama rin yung programa na sinusunod natin. Kasi, sinuwa noon, biruin mo yung walang ulan, sabi ng Panginoon, gagawa ka ng arka. Kung nagreklamo lang si Noah, bakit ako gagawa ng arka? Wala namang ulan, di ba? Pero hindi siya nagreklamo. Sumunod lang. Kaya dapat sumunod po tayo. Kung gusto natin na talaga maayos ang buhay, maayos ang pamilya, sumunod lang tayo. Kagaya ng Panginoong Hesus, kasi yun ang bilin ng kanyang ama, kahit kamatayan, hindi siya nagreklamo. Kung minsan, tayo, dahil lang kagustuhan lang ng katawan, kahit pasaway, wala na. Wala na talaga. Doon bumabagsak karamihan. Kaya, ang mensahe ngayon, para sa ating lahat ito. Ako ayaw ko talaga, kaya palagi kong ipipinapanalangin ang aking mga pamilya na pagdating ng araw, makapasok din sila sa kingdom talaga. Kasi sayang po. Sayang talaga. Lalong-lalo na yung panahon talaga na ibababa na ng Diyos yung parusa sa mga hindi sumunod sa Kanya. Grabe. Grabe talaga. Sabi nga yung mga iba, itago nyo kami, sabi nila sa mga bato. Kasi takot sila. Tabunan nyo kami, sabi pa nila sa bundok.
Kasi may mangyari talaga. Ang nakakalungkot, kung wala ka sa kingdom, yun ang problema. Pero kung nasa kingdom ka na, kahit anong mangyari dyan, wala kang katatakutan kasi may anghel nagbabantay sa bawat isa. Kaya lahat po tayo, may kanya-kanya tayong anghel na nagbabantay. Sana sabihin yung anghel, yan talaga yung binabantayan ka, sumusunod. Pero pag pasaway, nalulungkot din yung anghel. Sabi niya kay Michael, ayaw ko nang babalik doon. Kaya sana lahat po tayo, gayain natin ang Panginoong Hesus. Sabi niya doon, ulitin ko lang, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan sa sanglibutan. Sabi niya kasi, magkaroon ng kapayapaan sa sanglibutan. Kung sumunod, ay mayroon kayong sanglibutan ay mayroon kayong kapigatian, ngunit lakasan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Sabi niya doon, lakasan ninyo ang inyong loob. Sa buhay sa paglilingkod sa Diyos, marami tayong dinadaanan. Kung minsan, nadarapa tayo. Kung minsan, nasusugatan po tayo. Pero, lakasan natin ang ating loob. Kung minsan, walang maisain. Alam niyo yung pakiramdam na umabot ako ng panahon talaga sa paglilingkod sa Diyos na walang pera kahit isa. Walang maisaing. Alam niyo yung time na yun, umiyak ako talaga sa Diyos. Nasaan na, Panginoon, yung pangako ko. Alam niyo yung pagkakataon na yun? Pagkatapos ko lang na manalangin sa Diyos, biglang may dumating na tricycle. Di lumabas ako. Sabi yung driver ng tricycle, hindi ko nababanggitin yung pangalan kasi kilala yung mga iba. Basta sabi niya, kunin mo ito. May dalang bigas, may dalang grocery, may tira pa. Ganon po ang Diyos pag kumilos siya. Amen. Pero tao lang ako. Nagtrabaho pa rin ako dahil kailangan ang pamilya. Pero habang nagtatrabaho ako, kurang pa rin. Mas lalong kurang. Kasi hindi ako tinawag doon, brother. Kaya ngayon walang trabaho ko, matagal na. Wala na talaga. Umaasa lang sa paparating. At sa paparating pa na mas marami. Kaya kung minsan, nagtataka nga si Princess kung minsan. Pumunta kami sa bayan, nag-grocery si Mrs. Bakit saan kayo kumuha ng pera? Kasi kung minsan paparating yung pera. Nabibigla lang kung minsan. Kaya lang, umabot kung minsan. Pero ngayon, brother, hindi pa namin naranasan yung nawalan totally talaga. Kung meron man yung pagkakataon na walang tinapay, kagaya ngayon, ubos na naman. Ganun na lang. Pero hindi na kagaya noon, na talagang walang-wala. Kahit bigas, alam niyo yung panahon na bumibili lang ako, 3 kilo. Pero ngayon, hindi na gano'n. Ayaw na ng Diyos na umabot kami ng gano'n. Kaya panalangin ko, sabi ko nga sa Diyos, kung minsan, Ama, huwag mong hayaan na itong paglagyan ng bigas ay maubusan talaga. Pero pagkalahati pa lang, yung lampas kalahati sa baba, mamaya, kumino naman siya. Ganon po ngayon ang Diyos. Kaya, natutunan ko talaga, sumunod lang po tayo, lalong-lalo na ito, paparating na 2026. Sumunod lang po tayo kasi yun po ang requirements ng Diyos, sumunod lang. Alam niyo yung pakiramdam na pagdating ng araw kasi, pag sumusunod po tayo, kagaya ko ngayon, ang iniisip ko, hindi lang dito
na makarating ako sa Visayas, nasay ako ng helicopter sa Mindanao, at saka hindi lang yun. Makapunta ako sa iba't ibang bansa kasi yun ang tumatak sa akin na pagdating ng araw, makarating ako sa ibang bansa na hindi magtrabaho. Ang dala ko ang salita ng Diyos. Pero malapit na po. Sa totoo lang malapit na. Kasi yun ang programa ng Diyos. Kaya, yung mga iba pumupunta sa ibang bansa para magtrabaho. Yung mga iba, kawawa ba yung mga iba, nasira ang pamilya, sira ang buhay, yung pamilya, yung mga iba, at mayroon naman yung mga pamilya talaga na maganda ang nangyari sa kanilang mga pamilya at buhay. Pero sabi ko nga, gusto kong pumunta pagdating ng araw sa ibang bansa na wala akong problema, walang passport, walang visa, basta pumunta lang. Di ba, brother? Kasi ngayon, kung wala kang visa, hindi ka makakarating, makapunta sa ibang bansa. Kung wala kang passport, hindi po pwede. Pero pagdating ng araw, kahit walang visa, walang passport, makarating ako dahil sa kagustuhan ng Diyos. Alam niyo yung pakiramdam na yan, makapunta ka lang na sa ibang bansa na ang hawak-hawak mo lang, kahit Mahirap pa ngayon, pag kumuha ka ng visa, daming dadaanan na interview. Pag Kaya nga. di ka bibigyan ng visa. pagdating ang araw, kahit card lang ang nakalagay doon sa bag ko. Kasi kahit yung gold, yung ano yung tawag yun, yung yellow card, matindi na yun. Pero mas matindi yung black card. Kasi sa buong bansa, ilan lang ang humayawak ng black card. Pero ang pinaniwalaan ko talaga pagdating ang araw, isa ako sa magkahawak ng black card. Dahil sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya, walang imposible. Meron akong nabasa, hindi ko lang alam kung naisulat ko doon sa note ko, doon sa maliit na kwan. May nabasa ako kasi doon. Ang Diyos talaga, sabi niya doon, walang imposible sa Kanya. Kasi sabi yung iba, Panginoon, mangyayari ba ito? yan ang tanong doon eh. Pero sabi ng Diyos sa Kanya, walang imposible sa akin. Maniwala lang po tayo. Kaya naniniwala ko talaga na magkakaroon ako ng black card. Kayo, ano yung pinapaniwalaan nyo? Yun lang naman yun. Kung ano pinapaniwalaan mo, yun ang mangyari. Kasi yun ang sinabi ng Diyos. Kaya, sana lahat po tayo ay magtagumpay. Tumayo po tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ama, yaman kami ken kahit tiday tinakanito o Diyos. Yaman kami ama ti saom, ket dagiti saom ama. Imulam iti puso mi ama tapno agtulnog kami ken ka. Irugim ibasit ama, nga banag ket dumakdakkel nagtulnog kami. Nga umay ti panawon ama nga ti panagtulnog mi makita mi amin nga arapaap ni ama nga mapasamak iti biyag ni Diyos. Gusto nga i-bless mo ti tunggal maysa. Bendisyonam ama tininsahin kat agaramid ka tinakaskas daaw iti biyag ni amin. Nagyaman kami tinagan ni Apo Jesus. Amen. Ayan, tayo maraming sa ating Panginoon.